magpangamuluay ang isa kang isa, magpabakuray ang isa kang isa. Ipita si Sister Nini ako sa Minduro sa sinigara ko, no? Ipin natin siya. Ang mga wala sakit, ipin natin. Ang mga may sakit, ipin. Ang bata ni Sister Pete, ipin natin. Si Soren. Pag nablo si Celia, ipin natin. Si Sister Mira, ipin. Si Sister Shia, ipin natin. Kaya isa na may nabagtay ipin natin. Kabayan Diyos magpakamaayo sa kaya isa. Kag sa mga nagapanuluya sa pag-alaga, nagabutnaw, ipin natin kaya isa. Bango dinarantaw ka na ang Ginoo malapit na magabalik. Ang mga linog na nakatabo, warning. Hindi siya warning sa kalibutan, kundi warning siya sa mga tumulong. Kaya ang mga taga-kalibutan mula kay Manu kung ano ang nakatabo. Kasi niya, hindi siya, sa isang Ginoo, initanan mga panugod sa mga magkakalatabo na mas tihib pa saan siya nagkalatabo. Basahon ang Biblia sa Mateo 24. Magasugod sa nagasugod sa 3 hasta 8. Mateo 24, hasta 8. Sang siya naglingkod sa bukid sang mga olibo, nagpalapit sa iya sing pahay ng mga ditutunan nga nagasiling. Isugid sa amon, sano pala mahanabo ini? Kagano pala ang tanda sang imo pagkari sang kagsang katapusan sang panigon? 4. Kag si Jesus nagsabat sa ila, andam kamo, nga walay tao nga magpatalang sa inyo. Kay madamo ang magakari sa akon ngalan nga nagasiling, ako ang Kristo. Kag magapatalang sang madamo. 6. Kag makabati kamo sing mga inaway, kag mga kinanukuno sa mga inaway, talapangdan ninyo, nga hindi kamo magkalalisang kay ini kinahanglan nga mahanabo, apang hindi pa ang katapusan. 7. Ang mga pungsod, magatindog batog sa pungsod, kag ang ginalian batog sa ginalian. Kag may mga tigulutom, kag mga linong isa nagakinilain nga mga duog. Tanan ini pamuno lamang sa mga sakit. Amen. Gamhanan gamay na Petro, ikaw magabulit sa amin. Kabayan ba ng Espiritu mag-guide sa amin? Kag na prinamon si Brother Duni sa iyaman na sitwasyon. Ikaw ang Diyos na mag-ahatag kabakod sa niya. Salamat God, ikaw mag-bless sa aming tanan. Sa ngalan ni Lord Jesus, gampo, amen, magpundok mo. Sunod sa mensahe, aming basa, ini silang basa, ara sa dalong, sa kaanong nga patin, o magakahanabo, sa kaanong nga patin. Ang Biblia nagatulogin na may isang kalibro na din patinan sa 7 kapatin. Kag ang ginbasa, yara siya sa kaanong nga patin. Ini siya dako nga kapipitan. Ini siya trumpita sa pag-ingabot sa mga Hudyo. Kag ang paghingabot sa mga magkalabilin sa rapture ng mga Kristiyano. Dining ginbasa siya
Anong tanda sa iyong pagbalik? Okay. So, ini siya naparishare sa mga iglesia kag naparishare man sa mga Hudyo. Amen. So, anong palatandaan sa imo pagbalik? Sa noong magkalawasdak ang nasiling namon ng mga templo na ini. Siling sa Ginoo, madamo siyang mag-aabot kag magasiling sila ang sinubok. Sila puno ang Kristo. Magsiling ka dahil sila Kristo, hindi niya na-apelyido ni Ginoong Sos. Kundi, ang buti sila yung hinaplas. Glory. Kag nagsugod ini siya sa panahon nga si Pablo nga amo ang mensahero sa panahon sa unang iglesia ng Efeso, dito nagsulod ang mga palso nga manugwali, di matong nga manugwali, kag sila mga pinahiran sa Espiritu Santo. O galing ang ilang nawali sila, bintawag sila nga false prophet. Amen. Manugwali nga sayo. Amen. Kag ano pagid ang manabo sa dako nga kapipitan by nature. Sunod sa bugna size, 16 kag 17 o magasugod 14, 15, 16. Sige. Ang langit nagtaliwan, subong isang tulunan nga ginalukot, kag ang tagsa ka bukid, kag pulo gin halin gikan sa iya duog. 15. Yan ang mga hari sang duta, kag ang mga kadalagwan, kag ang mga general, kag ang mga manggaranon, kag ang mga mapusog, kag ang tagsa ka ulipon, kag hilway, nagpanago sa mga lungib, kag sa mga igang sang kabukiran. 16. Nga nagasiling sa mga bukid kag mga igang, diphag kamo sa amon kag tagwa kami sa nawong sa nagalingkod sa trono kag sa kasingkal sang kaudero. Okay. Ini siya sa idalong gihapon sa ikaanom nga patin. Mga dako nga kapipitan nga mahanabo sa kalibutan pagkatapos ang rapture. Amen. Nga mga taong dinalagan, mangita sila sa nila panaguan, kay ti puwerte ang kapipitan. Amen. Magasilin sila. Itago kami sa nagapungko sa trono. Siya ang Diyos. Kaya nagabot na ang kaakig sa Diyos. Buti sila ang Diyos, hindi lang puro guma. Kung ang tao magsikuay, Glory. sa yaman balita, kag matapos na ang panahon sa bugay. Kaakig ang igabulos sa kanya. Amen. Amen. Kasingkan, galit, matinding galit. May mga warning sa kanyang galit. Lino, lindol. Ano ba yan? Kung yung nangyayari sa Russia, sa India, sa Cebu, maraming nangamatay. Ano kaya sa Negros nangyari? Maraming mamamatay. Ang mga young people, baliwala sa kanila. Mga kabataan,
baliwala sa kanila ang mga nangyayari. Sa oras na yun, maaaring tumawag sila sa Diyos. Pagkatapos, wala na. Ganyan ang demonyo. Kung paano niya dinadaya ang mga tao sa mundo nito. Kaya nga, sinasabi, ang mga pangyayari ito, mga pasimula ng masigit na matindi pa na mga pangyayari sa mundo. May napakalaking lindol na magaganap pagkatapos ng rapture. Basahon. Bugna 11, Panyag 11, versikulo 12-13. Yan nabatian nila ang mabaskog nga tingog gikan sa langit nga nagasiling sa ila. Kani kamot diri. Kag sa itululog sa ila mga kaaway, nagkayab sila sa langit sa panganon. Basic. Kasi sa tong takna may dakong linog. Kag napukan ang ikapulo nga bahin sang banwa. Ang napatay sa linog 7,000 ka tawo. Kag ang nabilin nalisang kag nagatag simaya sa Dios sa langit. Sa Jerusalem yan. Sa Israel yan. Na ang dalawang propeta ipapadala ng Diyos sa Israel dahil ibabalik ng Diyos ang kanyang biyaya sa Israel upang tawagin ang mga pinili. Ano ang pantawag? Si Kristo na itinakwil ng mga Israelita. Sino ang mga ngaral para sa kanila? Para sa kanya? Ang dalawang propeta. Si Moses at si Elias. Pero ngayon, wala pa yan. Bakit? Kasi ang biyaya ay nasa hingkid. Kaya nga ipinapangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Siya pangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao upang maging saksi sa lahat. So ipinapangaral pa ang kaligtasan, ang mabuting balita sa mga hinter dahil panahon pa ng biyaya. Pero kapag dumating na ang panahon ng rapture, sarado na ang biyaya. Wala nang maliligtas sa panahon yun. Kung paano kagaya sa panahon ni Noe, ang mga tayo kumatok, tumawag sa Diyos, sarado na ang arka. Ganyan ang mangyayari. Ang sinabi nga sa Mateo 25, kumatok yung mga mangmang na iglesia. Nang kumatok sila, hindi sila pinapasok. Siya sabi nga, hindi ko kayo kilala. So ang mga taong maiiwan, sa rapture, tatawag sa Diyos, hindi sila kilalanin ng Diyos. Amen. Sapagkat hindi nila kinilala ang mabuting balita. Mas importante sa tao ngayon, relihiyon. Mas importante sa mga tao ngayon, games, TikTok, ML. Nadaya sila ng demonyo na hindi nila alam na sila ay bibingwit na itinutulak patungo sa impyerno. Hindi alam ng mga tao yan. Pero, sinabi ng Panginoon, ito'y warning lahat ang nagaganap sa atin. Magkakaroon ng malakas na lindol na hindi pa nangyari. Sa Pilipinas nga, mayroon silang hinihintay na lindol, the big one. Marami ang mamamatay dyan. Hindi lang 7,000, megit 50,000 ayon sa PBOX na kung paano magkakaroon ng malakas na lindol. Maraming mga building ang masisira, matutumba, mawawasan. Marami ang mamamatay. Ang warning nagaganap na. Pero baliwala sa kanila. Sa mga tuwid, ang mabuting balita ay pinapangaral. At ito'y mapakinabangan ng mga tao
kung kanilang tanggapin at panampalatayaan bago mag-rapture. At ang rapture, malapit na ang babalik. Ang rapture, hindi paghubong. Sapagkat ang rapture, pag-aagaw lamang ng mga taong na kay Kristo. Hindi pag-aagaw ng mga taong nasa relihiyon. Hindi pag-aagaw sa mga taong nasa mga iglesia na mali-mali ang katuruan. Ngunit, matapat sila sa kanilang paglilingkod pagsasamba. Sabi nga ng Biblia, bawal sa babae ang magturo, bawal sa babae ang mamamahala, mamuno, magturo, mamamahala sa iglesia, bawal. Kahit bawal, tuloy. Bawal sa Diyos ang mga bisyo, pero tuloy. Bawal ang lahat ng mga nakakasira sa templo ng Diyos, pero tuloy pa rin. Tulad ng sasabi ko, soft drinks, nakakamatay, nagtitinda ng kamatayan ang mga negosyante. Hindi sa Diyos yun. Sa demonyo yun. Sapagkat pinapatay ang tao. Mas pinadali ang buhay ng tao. Sa huling panahon ito, pinadali naman ng Diyos ang mga araw. Ang bilis ng mga araw. Ang bilis ng panahon. Basahin Mateo 24, versikulo 1 o 21. 24, 21. Ganyan mag-abot ang dakong kaitnitan, nga wala pa sing subo nga manabo, nga nahanabo. 22 kaya pala, 22. Kagkon wala mapalipot itong mga adlaw, wala punta ni sing tao nga maluwas, apang bangon sa mga pinili, palipoton itong mga adlaw. Okay, ano sinabi ng Panginoon? Glory. Paliputon, padaliin ang mga araw. Kaya kayo mismo, sila mismo sasabihin nila, ang bilis ng mga araw. Ang bilis ng mga oras. Sasabi nila, malapit na ang Disyembre, kasunod, Enero. Sabi niya, bilis. Kasi hindi nila alam na pinapabilis ng Panginoon. Sapagkat kung di niya pabilisin ang mga araw, walang tao na maliligtas. Pero sabi niya, dahil sa mga pinili, pinapadalin niya ang araw. Sa magatuwid, dahil sa atin. Kaya pinapabilis ng Diyos ang mga araw dahil ang kasamaan at ang kasalanan ay lumalago. Pasama ng pasama ang tao sa mundo nito. Glory. Kaya, ang Diyos ay nagpadala ng mabuting balita. Dahil niyo ka. Lee. Ay, Cellphone, no? Cellphone. Ano na? Bason? Siya, sa numero 6. Numero 6. Siya. Ikano? Number ikano? Saan? Paragraph 127. Ah. Katagal ba? Lo. See? Minsan lang may Tuloy. minsan lang. Lo. Alisis. Tuloy. Kung wala, hindi yan pala. Pwede kasama. Tama. Start na. Paragraph 127. And he said, At sinabi niya, well, then, them 7 thunders. number 6 na? Number 6 na eh. Hindi number 6 Diyan na. na mo. Number ano dyan? Hindi na. Number 6 ni Basa. Numero 6? Oo. Sa letter B, ano una? 1? 1? B, 1 hindi. Lesson? Lesson? Tapos, 12, 12, lesson? 16,
16? 18. Oh, okay, sa 16. Sa 16. Okay. Paragraph 106. Okay. So now, Kaya ngayon, listen to every word. makinig That's sa it. bawat salita. Ano daw pakinggan? Sa bawat salita. Hindi yung lumpat-lumpat na tinanggihan ang ibang aral, ang ibang salita. Itinako ang ibang salita at ang iba ay kanyang tatanggapin. Ganyan ang mga reliyon. Ganyan ang mga iglesia. Ang salita ng Diyos nagsasabi na si Kristo, Diyos. Ngayon, sinasabi naman sa Biblia, si Jesus tao. O gusto ng reliyon, si Jesus tao. Yun ang kunin yun. Pero hindi nila alam kung anong misteryo niyan. Okay? Glory. Ito. That's it. Okay, tama yun. And if you're taking it on tips, At kung tinakuha mo yung bawat salitang iyon sa tape, kasi dati walang cellphone, tape lang, magnetic tape, walang mga gadget na matablet noon, siya. or anything, O sa namang bagay, then you stay right with that tip teaching. magstay ka kung ano ang itinuro ng tape na yan, manatili ka diyan. Huwag kang lalabas sa katuruan na kung ano ang narinig sa ipinahayag ng Diyos. See? Don't say nothing but what that tip says. Kita mo, huwag kang magsalita ng anumang bagay, huwag kang mangaral ng anumang bagay, huwag kang mag-share ng anumang bagay, kundi kung ano lang ang sinabi na napakinggan sa tape. See? Just say just exactly Okay, sabihin mo lang kung ano ang tama. Exactly. what the tip says. Kung ano ang Say, sinasabi ng tape na yun. Bakit? Revelation yun eh. Kapahayagan yun. Ni Kristo. Sa kanya, kapitong mensahero. Sige. now, because Dahil, some of those things dahil ang ba sa mga bagay niyon, we're going to understand a whole maintindihan ang buo. lot about this now. Okay. Paano natin maintindihan ang mga bagay niyon, ang maraming bagay, dahil sa tape na yun. Sige. Why it's misunderstood? Why it's misunderstood? Say, Kita mo, kahit napakinggan na yun, iba pa rin ang pagkakaunawa. Kaya nabasa ng marami, narinig ng marami, iba pang pagkakaunawa. Bakit? Itinasok nila ang kanilang sarili na pagkakaunawa. Their own understanding. Ipinasok pa nila, inihalo pa nila ang kanyang common sense. Makataong pagkakaunawa. Sige? and you be sure? Just say just what the tip says. Okay, para sigurado ka. Para sigurado. Ikaw, maging sigurado ka. Sabihin mo lang kung anong sinasabi ng tape na yun. Ano na sa tape? Voice of God. Tinig ng Diyos. Salita ng Diyos na napahayag para sa kanyang iglesyang nukya. Kaya nga, huwag nating asahan na magkakaisang lahat ng reliyon. Huwag. Dahil, dito lang sa Gawa 2:38. Hindi na ayaw na ng tao ang salita sa Biblia yung Gawa 2:38. Ano siya sabi niya? Frederick? Gawa 2:38. Kasi,
Kag si Pedro nga sining sa ila, hinunso kamo pag magpabautiso ang tagsa-tagsa sa inyo sa ngalan ni Jesus Kristo sa kapatawaran sa mga sala, kag mabato ninyo ang dulot sa Espiritu Santo. Okay, ano ang sinabi ni San Pedro? Sa araw ng Pentecostes, magsisi kayo. Ano pagsisiyan? Yung kasalanan. At hindi hanggang doon lang. Magpabautismo ang kada isa. Ang bawat isa. Sa ano? Sa pangalan ng Panginoong Isus. Kita nyo, dito pala hindi na magkaintindihan, ayaw na ng tao. Gusto nila ang bautismo ay gagawin sa titulo, sa title na Ama, sa titulo na Anak, sa titulo na Espiritu Santo. Walang pangalan diyan. Ang sinabi ng Panginoon Isus, bautismuan sa pangalan ng Ama. Anong pangalan ng Ama? Jesus yun. Sa pangalan ng Anak. Ano pangalan ng Anak? Jesus yun. Sa pangalan ng Espiritu Santo, ano yun? Jesus pa rin. Kaya ang bautismo gagawin sa pangalan ng Panginoon Isus para ang kasalanan ay mapatawad. Pag hindi sa ganong paraan, mamamatay siya na ang kasalanan hindi napatawad. Gaano mo siya kabait, gaano mo siya kasipag, o katutong sa pagsimba, pag-alagad sa Diyos, sa ikanyang nalaman na itong tama, itong tama. Hindi pa rin obra yun. Bakit? Mapapatawad lang ang kasalanan sa bautismo sa pangalan ng Panginoong Isus. At matatanggap niya ang ipinangako. Ano yun? Banal na Espiritu. Kaya marami ang naglilingkod, walang banal na Espiritu. Pero matutong sila. Makita mo, kahit umawit sila, tumutulong ka ng luha. Bakit? Sincero sila. Pero kung sincero sila, at umaawit sila na may damdamin na rinig na nadarama nila, di lalo na tayo. Dahil ang banal na Espiritu na ito ang nagbibigay sa atin ng buhay. Buhay na buhay tayo. Kahit sa pagpupuri natin, buhay tayo. Sa ating pagpupuri, buhay na papuri. Buhay na pagsamba. Hindi patay na pagsamba. Hindi kagaya ng simbang Romano Katoliko. Patay na pagsamba. Awit ng awit. Kung sa pagsamba, hindi. Marinig mo ba silang praise the Lord? Marinig mo silang purihin ng Diyos? Hallelujah, Lord! Wala. Ganyan din ang ibang reliyon. Pero tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay. Sapagat tayo ay nahanap ng Diyos na tunay na tagasamba. Ang mga nakakaalam ng katotohanan. See, brother? Don't say nothing else. Say. Wala ka nang sasabihin ng anumang bagay. Kita mo? Ano ito? Okay. So, pag hindi sinabi ang propeta, huwag tayong gagawa ng mga sabi-sabi. Na may ayaw na sa sarili natin pagkakaunawa. Kung anong revelation sa ikapitong na mensahe, doon tayo. Kung anong sinabi, doon tayo. Pag hindi sinabi, huwag din tayo magsalita ng ating sarili. Okay? Mga brother, next. Itong una-una rin. An exposition of the seven churches. Okay. Galatian churches. Siyan, kapito, na panagon. Okay. It was in the end time period that the seven thunders of Jesus came forth. Revelation 10:3-4. Okay. Sa end time, huling panahon. So dahil na sa huling panahon,
na itong 7 kulog sa Biblia, sa pahayag 10, dito mahayag sa ating panahon. Hindi sa panahon ni Pablo. Hindi rin doon mahayag sa langit. Dahil itong 7 kulog ay kapahayagan ng Diyos sa kanyang iglesia nobya. Para sa atin ito. Hindi ito para sa mga anghel. Hindi ito para sa mga 144,000. Itong 7 kulog ay kapahayagan ni Kristo kung ano ang mga hiwaga na napaloob sa 7 tatak. At ito'y mahayag sa ating panahon. Amen. And cried with a loud voice, At si Kristo, itutukoy niya yung anghel na bababa mula sa langit sa pahayag, Kapitulo 10, versikulo 1 at 2. Bumaba siya at hinahawak niya sa kanyang kamay ang maliit na libro at sumigaw siya ng malakas na tinig. Sino siya? Si Kristo. Sumigaw siya ng malakas na tinig. At ano nangyari na? as when a lion roareth, Kagaya sa leon na umaatungan. and when he had cried, Dahil lang, nang buksan niya, sinasabi, kagaya siya ng leon na umaatungan. Pero nang buksan niya ito, kordero siya. Amen. Pero nang sumigaw siya, leon siya. Hari siya ng kagubatan. Ibig sabihin, ang minsan ito na lumabas kay Kristo, ito'y ang buong katotohanan. Walang mali dahil si Kristo ang nagpahayag nito. Sige ba? 7 thunders uttered their voices. Ibig sabihin, hindi literal na loob na kulog, kundi 7 boses. Itong 7 kulog, 7 boses. Mga hiwaga. 7 hiwaga ng mga tatak. 7 hiwaga ng buong Biblia. Itong tumunog. Tinig pala ito ng Diyos. Hindi literal na kulog. At itong kulog na ito, na 7 kulog, na sana isusulat ni Juan, pinigilan siya. Huwag mo isulat. Kapag isinulat yun, alam na ni Satanas yun. Dapat hindi malaman ni Satanas. Sapagkat ito'y kapahayagan lamang. Revelation. Kapahayagan ito ng pinili. Marinig mo, marinig niya lahat. Parehas na karinig. Pero hindi isa ang pagkaintindi. Bakit? Dahil hindi lahat isa ang revelation. At ang revelation na ito, kapahayagan, ay ang maliwanag na pagkakaunawa ng mga pinili. Pinili ang pinag-usapan nito. Sige. And when the 7 thunders had uttered their voices, Kita mo, tinig ng Diyos pala yung kulog na yun. Sige. I was about to write, Gusto ko sana isulat na yun. Ang tinig na yun. Ano yun? Salita ng Diyos. Ang 7 kulog, tinig ng Diyos, salita ng Diyos. Isusulat yun sana yun. Pero pinigilan siya ng Kristo. Sige. and I heard a voice from heaven saying unto me, Ano sinabi niya? Ba't niya pakinggan niya? seal up those things which the 7 Tatakan thunders. mo ang mga bagay na sinabi ng 7 kulog. Ano yun? 7 boses, 7 mga hiwaga ng Diyos. Sige. And write them not. Huwag mo ito isulat. What was in those thunders, Ano ang mga bagay nito na nasa 7 kulog? Sige. no one knows. Walang kakalam. But we need to know. Pero, kailangan malaman natin. Kita mo, walang nakakalam. Kahit isa. Pero kailangan na ating malaman. Importante pala ito sa nobel. Dahil ito ang magdadala sa atin
sa panampalataya, balik sa panampalataya sa turuan ng mga apostol. Ito rin ang maghahanda sa atin para sa rapture na darating. Kailan malaman natin ito? Hindi yung alam na natin itong mga turo, aral na panggatas. Hindi ganoon ang kailangan sa rapture. Ang kailangan sa rapture, itong mga malalalim na aral sa Biblia na maghanda sa atin para ma-rapture tayo. Hindi mo ito maririnig sa mga Pentecostal. Hindi mo ito maririnig sa Iglesia ni Cristo, sa mga Baptist. Maririnig lang natin ito sa Sa mensahe na ipinahayag sa ikapitong mensahero. Sige. And it will take a prophet to get the vision. Kita mo, kailangan propita upang makuha, matanggap ang kapayagan ito. Hindi pastor ang kailangan. Hindi apostol ang kailangan. Hindi nagaan sa Bible School ang kailangan. Kung saan man yun sa Amerika, sa Pilipinas, ang kailangan propeta. Ang propeta, hindi propetisa. Propeta, lalaki ito. Hindi pwede si Ellen G. White. Babae siya. Tama pa ang kanyang sasabihin. Pero hindi pa rin pwede. Pinagbabawal sa babae. Pinagbabawal ang ganito, ganoon, sa pagtuturo, pamamahala. Bakit? Bakit ito? Siya salungat pa rin ng mga babaeng tagapagturo. Akala niya naglilingkod sila sa Diyos sa pagtuturo, sa pagsalungat sa Diyos. Akala nila malaki ang gantimpala nila sa langit, pero hindi nila alam ang perno ang pupuntahan nila. Sinalungat nila ang salita ng Diyos. May meeting, anim ito, pero ito na lang ang tatapos natin. Sige. Because God has no other way Dahil ang Diyos wala nang anumang ibang paraan of bringing out para dalhin His scriptural ang kanyang kasulatan Revelations. ayon na spiritual na mga pagkakaunawa, revelation, kapayagan. Revelation except by a prophet. Maliban sa propeta. Huwag kayo ng tingin. Tingala ng tingala at tingin mo lang. Kailangan ang mensahe. Kailangan yung ministro na nagdadala ng bawat mensahe. Kung ipinahayag noong time. Kahit sino pa sila nakilala. Kahit sino pa sila marami silang converts. Pero kung di sila nagsasalita, kung anong sinalita lang sa mensahe, yun lang ang dating pakikita. Malapit na si Lord babalik. Warning sa atin. Sabi ng Panginoon lahat ng mga bagay nito, panimula pa lang sa masigit na darating. Malalakas na bagyo, malalakas na mga alindol, pagsabog ng mga bulkan. Lahat nito, kagalitan ng Diyos sa mga maiiwan sa kanyang pagdating. Maging matapat kayo sa Panginoon. Maglingkod kayo sa Panginoon. Praise God! Unahin niyo, Panginoon! Praise God! Unahin niyo ang paglilingkod. At ang kailangan mo ay kanyang ibibigay siya. Tumayo. Amang makapangyarihan, pinupuri ka namin pinapasalamatan. Dakina ka. We must know, kailangan namin ang kapayagan ng pitong boses nito. Salamat. Dahil para mo siya, dahil para mo kami. Panginoon, maraming salamat. Lahat nito dalangin namin sa pangalan ni Lord Jesus na ang mga kapatiran maging matapat sa paglilingkod
Magbalik loob sa iyo ang mga nanghihina, nanlalamig. Gayon din mga sa buwan na sinabi ay lumapit sa biyaya bago dumating ang katapusan. Salamat, pagpalain mo sila, pagpalain mo kami sa pangalan ni Lord Jesus, may Father, Amen.